Hi guys! Welcome back to my channel. So ito na yung karugtong ng aking vlog. Nung unang vlog ko ay nagpitas lang naman ako ng ampalaya daw, ng ampalaya dun sa aking balkon at cherry tomato para sa gagawin kong munggo, sabaw na munggo. Pero nalimutan ko, wala pala akong munggo. Buti na lang may lentil pa ako natira nung nakaraan. So yun na lang yung gagawin ko kasi para din naman siyang munggo. Ito yung lentil na tinatawag. Pero dito sa Switzerland, ang tawag namin dyan ay linsen. Linsen, yun, ganun. Ayan, para siyang munggo. Pag naluto siya, kalasa niya yung munggo. At inilabas ko na rin itong pork ko na galing sa freezer. So medyo matigas-tigas pa siya dyan. Kaya binabad ko muna sa tubig. At ngayon nga, yan, niya ako dyan, nagbabalat ng bawang at maggagayat na ako ng bawang at sibuyas na ilalahok ko pang sahog sa aking soup para mas malasa siya. Mas malasa talaga kapag may bawang at sibuyas ang nilulutong pagkain or ulam. Matagal-tagal na nga rin ako hindi nakakatikim ng munggo. Yung munggo na may dahon ng ampalaya. Kasi talaga dito sa Switzerland, mahirap makahanap ng dahon ng ampalaya kasi wala dito silang tinda. Ang tinda lang nila dito ay yung bunga ng ampalaya. So buti na lang nga nitong summer ay nakakita ako ng medyo hinog na bunga ng ampalaya. Yun, pinahinog ko pa siya ng todo at yung buto niya, yun yung pinunla ko at swerte naman na may tumubo at nagdahon talaga siya. Kaya ngayon lang ulit talaga ako nakakatikim ng ng sabaw na may dahon ng ampalaya. Tapos wala pa akong munggo pero pwede naman yung linsen. Masarap din naman yung linsen. Talagang kahawig na kahawig niya, kalasang-kalasa niya ang munggo. Dito nga sa Switzerland ay nagluluto pa rin ako ng Filipino food. Siyempre, namimiss ko rin naman talaga yung mga pagkain natin diyan. At swerte naman may mga Asian store dito na mga nabibilhan ng mga gulay-gulay katulad ng ampalaya, okra, sitaw. At kapag na-miss nga namin yung mga ulam na ganun, so punta lang kami sa Asian store at bili doon at luto ng Filipino food. Pero syempre, iba pa rin ang lasa kung mga gulay na galing sa atin ang lulutuin. Kasi iba talagang lasa. Ewan ko ba, kahit yung karne na baboy dito, iba yung lasa niya kaysa dun sa karne ng baboy diyan sa Pilipinas. Hindi ko alam kung bakit. Ganon. Siguro nilalamig yung baboy dito. Yun nga siguro ang dahilan. Kaya siguro iba talaga ang lasa ng karne dito kasi syempre malamig dito, may snow. So baka dahil doon, diyan naman sa atin ay mainit. Hindi ko lang alam, ano ko lang yun. Tingin ko lang. O kaya dahil sa pagkain nila dito, sa pinapakain nila sa baboy, or sa baka iba yung lahi nila dito kasi sa atin 'di ba may mga iba't iba din lahi. So baka dito iba yung lahi, so iba yung lasa. Yun lang, tingin ko lang. Baka yun siguro. Hindi ako sigurado, parang tingin ko lang. Kung kayo ho ang tatanungin ko, ano ga ho sa palagay ninyo? Bakit ho iba ang lasa ng baboy dito sa Switzerland at yung baboy diyan sa Pilipinas? Paki-comment na lamang ho nang malaman ko kung anong palagay ninyo at bakit nga ho magkaiba ang lasa ng karne ng baboy dito. Ala, pati naman bahali yung lasa ng baboy napasama dito sa ating usapan. O ito na ho, balik po tayo sa aking ginagawa. Ito, naggagayat na ako ng cherry tomato. So matamis itong cherry tomato na to at masarap din siyang ilahok sa sabaw. So madalas, itong cherry tomato ay pinapapak ko lang or nilalagay ko sa salad. Talagang matamis siya. At habang ginagayat ko itong cherry tomato ay tinitingnan ko naman lagi kung okay na or luto na itong ating lintel na buto. At nung masigurado ko na nga itong luto ay pinatay ko na or inoff ko na yung lutuan ko. At ready ko na rin ang aking kawali na gagamitin kasi magigisa pa ako diyan ng mga bawang at sibuyas. At nung ma-ready ko na yung kawali ay binalikan ko naman itong aking baboy. Medyo malambot na nga itong aking baboy at hindi na siya masyadong frozen.
At ito nga ay gagayatin ko lang ng maliliit para ipanglahok ko sa aking sabaw. Masarap talaga yung sabaw na to kung may kaunting lahok na karne kahit manok or masarap din siyang lahukan ng hipon kung may hipon. Pero para sa akin kasi yung kapag munggo kasi mas gusto ko yung baboy ang lahok. Talaga yun yung talaga yung partner na partner niya. At mahilig din talaga ako sa karne ng baboy, lalo na kapag adobo, yan talaga. Paboritong-paborito ko ang adobong baboy. At pagkatapos ko ngang gayatin yung karne ng baboy, ay inilagay ko agad siya sa kawali. Ganito ako magisa, lalo na kung may karneng baboy. Inuuna ko muna yung baboy, tapos hanggang sa mag-brown-brown siya at lumabas yung natural niyang mantika. At yung mantika na lalabas dyan sa mga taba-taba ng baboy na yan na rin yung gagamitin ko na panggisa. Hindi na ako maglalagay pa ng extra mantika. At kumuha na rin ako diyan ng mga pampalasa katulad ng chicken cubes na yan. Hindi mawawala ang chicken cubes sa aking kusina kasi mahilig akong magsabaw-sabaw. At kinuha ko na rin yung paminta at syempre asin na hindi ko na nabidyohan. Hinahalo-halo ko lang itong karne ng baboy para lumabas yung kanyang mantika. At yun, nung lumabas na yung kanyang mantika, isinunod ko naman yung bawang, sibuyas at kamatis at halo-halo lamang hanggang sa medyo maggisa-gisa siya ng kaunti, mag-brown-brown siya. At ito na nga ang itsura niya kapag nagisa na. At ibinuhos ko na rin ang niluto kong lintel. Ayan na parang munggo talaga siya. Parang siyang munggo na. At hinintay ko lang siyang kumulo at saka ko pinaghalo-halo yung mga ingredients niya. So maganda na siyang tingnan. So para talagang munggo na munggo siya. Pero hindi siya yung munggo ang ginamit natin kundi yung lintel. At dinagdagan ko rin siya ng tubig kasi parang kulang yung tubig na nailagay ko dun sa nilaga kong lintel. At hinalo-halo ko na lang uli yan para talagang maghalo-halo yung kanyang lasa. At saka ko naman siya nilagyan ng asin. Kaunti lang asin kasi ayoko yung masyadong maalat. So kaunti-kaunti lang asin nilagay ko at kaunti rin patis. At naglagay din ako dyan ng chicken cubes para malasang-malasa ang niluluto kong sabaw. Pagkatapos naman yan ay isinunod ko na rin ang aking ampalaya na galing sa aking garden. Yeah, sa paso ko lang siya tinanim. So excited na ako diyan kasi talagang na-miss ko ang dahon ng ampalaya. At pagkatapos ko ihalo itong dahon ng ampalaya ay hinalo-halo ko na uli para talagang sama-sama talaga yung lasa niya dito sa sabaw, dito sa aking nilulutong soup. At habang ang hinahalo ko ito ay talagang nagugutom na ako, sobrang naglalaway na ako sa aking niluluto. After 2 minutes nga ng pagkalagay ko ng dahon ng ampalaya ay nagsandok na ako kasi talagang sobrang gutom na ako niyan. At sobrang excited talaga akong kumain ng may dahon ng ampalaya. At ito na nga at luto na ang aking lentil soup na may dahon ng ampalaya. At pagkaupo ko nga ay talaga sumandok na ako ng sabaw. At syempre hindi mawawala ang rice yan. Sobrang magka-partner yan. Kaya excited na ako. Mukhang hindi lang ako excited dyan kasi sobrang pagod na ako at gutom na gutom. Kaya medyo nakasimangot na ako dyan. Actually kanina pa ako dyan nakasimangot kasi talagang gutom na ako. Huwag nyo na lang pansinin ang aking mukha kasi talagang nakasimangot na ako dyan kasi sa gutom ko ga.
Naglagay din ako dyan ng fresh na green na sili. So, itong sili na to ay hindi siya masyadong maanghang. Kayo huga kapag may sili ang kinakain nyo, ang pagkain nyo ay napapagana kayo sa pagkain. Kasi ako ho ay pag may sili ay sobrang maganang-magana akong kumain. Kasi gusto ko yung medyo maanghang-anghang yung aking pagkain. At ito na nga, hindi ko napigilan ang aking gutom at sunod-sunod na nga ang aking subo. Kasi talagang na-miss ko ang ganitong luto. Sobrang sarap na medyo maanghang. At seryoso pa rin ang mukha ko diyan habang sumusubo kahit sarap na ako diyan. Pero sa totoo lang talaga, sobrang sarap. Kasi ngayon lang ulit talaga ako nakatikim ng luto na ganito na may dahon ng ampalaya. At dito ko natatapusin ang aking vlog at ipagpapatuloy ko lang yung aking pagkain dito kasi sobrang gutom na gutom. Yung bang patay gutom na. Hindi na gutom, patay gutom na ako diyan. Thank you for watching guys at see you sa aking next vlog. Bye!